Para po sa ating mensahe sa umagang ito, ito yung magmumula sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng aklat ng mga awit. Sa umagang ito tayo ay nasa awit kabanatang 140. All scripture is breathed out by God and is profitable for teaching, for reproof, for correction, and training in righteousness. At kahit saan mang bahagi ng banal na kasulatan tayo ah, mapunta ay dito meron tayong pakinabang na makukuha, katuruan na dapat magdulot ng bunga sa ating buhay. At lalo na sa mga awit na ating pinag-aaralan ng ilang taon na din na tayo nagpapatuloy dito, ay ito ang isang mungkahi ni Pablo sa Colossians chapter 3 verse 16 na maging daan upang ang salita ni Kristo, the word of Christ, to dwell in us richly is in teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs. So sa ating pag-aaral ng mga awit, ito ang isang magandang magkaroon tayo ng pagnanasa na sa ating pag-aaral ng mga awit, madanasan natin itong sinasabi ni Pablo na the word of Christ dwelling in us richly. Ang salita ng banal na espiritu, mga awit ng papuri ay mismong nilalagay sa ating puso at tayo ay hinihubog na magkaroon ng pusong ganun din ang pagpupuri tulad ng bayan ng Diyos sa kasaysayan. Ating ang basahin ngayon, Psalm 140, babasahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Psalm 140, to the choir master, a psalm of David. Deliver me, O Lord, from evil men. Preserve me from violent men, who plan evil things in their heart and stir up wars continually. They make their tongue sharp as a serpent's, and under their lips is the venom of asps. Selah. Guard me, O Lord, from the hands of the wicked. Preserve me from violent men, who have planned to trip up my feet. The arrogant have hidden a trap for me, and with cords they have spread a net. Beside the way they have set snares for me. Selah. I say to the Lord, you are my God. Give ear to the voice of my pleas for mercy, O Lord. O Lord, my Lord, the strength of my salvation. You have covered my head in the day of battle. Grant not, O Lord, the desires of the wicked. Do not further their evil plot, or they will be exalted. Selah. As for the head of those who surround me, let the mischief of their lips overwhelm them. Let burning coals fall upon them. Let them be cast into fire, into miry pits, no more to rise. Let not the slanderer be established in the land. Let evil hunt down the violent man speedily. I know that the Lord will maintain the cause of the afflicted, and will execute justice for the needy. Surely the righteous shall give thanks to your name. The upright shall dwell in your presence. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa awit na ito, makikita natin si David ay humihingi ng saklolo mula sa kanyang kaaway. Ito ang makikita natin na pinakadalangin niya dito sa buong awit. Makikita natin ang kanyang pagbanggit ng kanyang mga kaaway. Una sa talatang 1, tinatawag niya ang mga kalaban na masasamang tao, evil men, or sa verse 1 din, violent men. Tinawag niya ang mga masasamang ito na arrogant, at ang mga ginagawa sa kanya ay na mayroong plano. They plan evil things in their heart and stir up wars continually. They make their tongue sharp as a serpent's, and under their lips is the venom of asps. So sila ay mayroong mga masasamang tangka laban sa kanya. Meron silang mga masasamang sinasabi, at ito hindi lang na para bang paninirang puri, kundi mga kanilang pagpaplano na siya ay madala sa matinding kapahamakan, marahil ay sa kamatayan.
Kaya't ang kanyang dalangin sa harap ng mga kaaway na ito na siya'y ingatan ng Diyos, to be delivered, to be preserved. Ito ang kanyang 2 beses na inulit. Sa verse 1, preserve me from violent men. At doon din sa verse 4, preserve me from violent men. So ito ang kanyang pangunahing kahilingan sa Diyos sa awit na ito, sa harap ng kanyang mga kaaway, sa kanyang kinakaharap ngayon na siya'y pinagtatangkaan, pinagpaplanuhan ng mga kasamaan ng maraming ibang tao, siya ay iligtas ng Diyos. Magiging mas specific ang kanyang dalangin kung paano siyang ililigtas pagdating sa talatang 9 hanggang 11, na ipataw ng Diyos ang karampatang parusa, anuman iyon, ay hinihiling ni David na ipataw ng Diyos ang tamang kapurusahan para sa kanila. At siya'y sa huli, sa talatang 12 at 13, siya'y nagpapahayag ng pagtitiwala na anuman ang desisyon ng Diyos na kanyang gagawin, nagtitiwala si David na ito ang tama at na kanyang ikaliligaya. Kaya dito sa awit na ito, siguro masabi natin na ito ay isang awit, isang panalangin sa isang partikular na sitwasyon na baka hindi tayo nakaka-relate masyado bilang mga modernong Kristiyano. Si David ay isang hindi pangkaraniwang tao at meron siyang mga kakaibang karanasan, mga kakaibang kinalagyan sa buhay. Isa siyang hari at madami sa atin ay wala sa ganong klaseng posisyon. At yung kanyang mga mismong pagsubok na kinaharap ay espesyal sa kanya. So baka masabi natin na tayo ay naiiba sa kanya. Gayunpaman, itong awit na ito ay isang awit na itinuro sa bayan ng Diyos na maging bahagi ng kanilang mga pananalangin. Ito nga ay isang punto na makukuha natin yung nasa ibabaw na nakalagay, to the choir master. At talagang itong awit na ito ay idinala doon sa pagpupuri at awitan ng bayan ng Diyos. Ito man ay isang peculiar prayer for David's particular situation. Ito ay magiging awit ng bayan ng Diyos. At ito ay makikita nga din natin, ang lingwaheng ito ay gagamitin ni Pablo halimbawa sa Romans chapter 3, na paratang sa pagkamakasalanan ng tao sa buong sangkatauhan. Kaya't itong awit na ito ay nagpapatuloy na merong pagkilala na ito'y applicable, hindi lang doon sa partikular na sitwasyon ni David, kundi ito ay may patuloy na spiritual na kahulugan para sa atin. Kaya't itong awit na ito ay humahamon sa atin na magkaroon ng panalangin, magkaroon ng puso tulad ni David. Kapag tayo ay ginagawan ng masama ng iba, tayo dapat ay tumiwala, sumalalay sa hustisyang ipapataw ng Diyos. When wronged by others, we should rest in the justice of God. Kapag ang tayo ay ginagawan ng masama ng iba, tayo ay dapat na tumiwala sa hustisya ng Diyos. Sa ating ng panahon ngayon ay masasabing mas madali ang buhay kumpara sa panahon ni David bilang mananampalataya. Sa ibang lugar ay meron pa ding kahirapan, pero sa mas marami ng mananampalataya sa panahon na ngayon ay hindi singhirap ang buhay ng mga mananampalataya. Ang mga pinakakinakaharap na natin na persecution ay hindi pag-uusig mula sa gobyerno ng karamihan ng mga mananampalataya, hindi na pag-uusig na magdudulot ng ating kamatayan. Ang minsang pinakamasahol na mangyayari sa atin ay may magtutuligsa sa atin sa Facebook. Mayroong mag-angry react sa sinabi natin, o kaya mayroong magkakalat ng madaming ibang post na masama tungkol sa atin. Ganito na ang minsang matinding kakaharapin natin. At yung mga tampuhan ng mga tao ngayon ay nandun na nga nakapaloob. Ay in-unfriend ako, ibinlock ako, at ito na lang ang ating mga samaan ng loob sa isa't isa. Gayunpaman, hindi natin dapat maliitin na dahil lamang nag-iba ang anyo ng pagtuligsa sa atin at ito'y parang mas magaan, ay
tayo ngayon ay magkakaroon na din ng mas mababang hamon kung paano tayo tumugon. Ay lalo na nga na kung si David ay nahamon ng mas matinding pagtuligsa, mas matinding oposisyon, at ito ang tugon na itinuro sa kanya ng banal na Espiritu na maging ganito ang kanyang ugali sa harap ng mga kaaway, lalo na tayo na haharap sa marami. At habang tayo ay nandito sa mundo ng makasalanan, masasabi natin na sa totoo lang tayo'y napapaligiran pa rin ng mga kaaway. Sa hindi lamang sa labas ng iglesia na mayroong mga makasalanan na makakasalamuha natin o nalalaban sa atin direkta, kundi dahil sa presensya ng kasalanan maging sa loob ng iglesia, mga mananampalataya, mga kaibigan natin, ay meron tayong kinakaharap na kalaban. Merong against us, merong mga ginagawa laban sa atin. At itong awit na ito ay nagtuturo sa atin maging sa mga ganong pagkakataon kung ano ang dapat na maging tugon natin. Ano ang dapat na maging puso natin sa kabanalan. At ito nga ang hamon ng awit na ito, when wronged by others, we should rest in the justice of God. Ano ba ang itsura nito? Ano ang itsura ng tumitiwala sa hustisya ng Diyos sa harap ng mga pagtuligsa o pag-api sa atin ng mga masasama? Dito ay hahatiin ko sa ano ang makikita natin sa awit na ito bilang mga hindi ginawa ni David at kanyang mga ginawa. Mga aksyon na kanyang ginawa at mga aksyon na hindi niya ginawa. At sa ganitong paghahati naway magkaroon ng kalinawan ano ang itsura ng sinasabing kapag tayo ay ginagawa ng masama, dapat tayong tumiwala, maghintay sa hustisya ng Diyos. Ang una, isang magandang paglilinaw na naibibigay sa atin ng awit na ito ay kapag tayo ay humaharap sa paggawa ng masama ng iba, ay hindi tayo kinakailangan na maliitin natin o baliwalain o magpanggap na yung kasamaan na ginagawa nila ay baliwala lamang. Si David ay hindi ginagawa iyon dito sa awit na nagpanggap siyang maliit yung mga kasalanan laban sa kanya. Minsan iniisip natin na bilang mga Kristiyano, dahil sinasabi sa atin na dapat tayo ay mapagpatawad, that we should love our enemies, o na kapag ikaw ay sinampal, that you should turn the other cheek, ay baka ibig sabihin nito kapag ginagawan ka ng masama ay magpapanggap ka na lang, hindi, okay lang yun. Ay, hindi naman ganun kalaking bagay iyon. Kung kilala nyo si Incredible Hulk, yung isang superhero na ang kanyang kondisyon ay kapag siya'y nagagalit, ay siya'y nagiging isang dambuhalang halimaw na minsan nawawala sa kanyang sarili. Kaya siya mismo, kahit na ito ay nagbibigay sa kanya ng kalakasan, siya mismo ay ayaw niyang mapunta doon sa kalagayan na yun dahil nga siya'y nakakapanira. At sa madaming mga version ng palabas na ito, ay ayaw niyang mapunta doon sa magta-transform siya into Incredible Hulk. At ang nangyayari, kapag merong mga kumakanti sa kanya at merong mga nakakasakit sa kanya, siya sabi niya, think happy thoughts, think happy thoughts. Mag-iisip lang siya ng mga masasayang bagay. At parang minsan ganito mag-isip ang mga Kristiyano na kapag sila ay nakakaranas ng pang-aapi, ay kailangan nilang kalimutan yung ginagawa sa kanila, ay isang tabi o magpanggap na wala silang kasamaan na nadadanasan. Pero makikita nga natin dito kay David ay hindi ganito ang kanyang ginagawa. Dito sa talatang 1 hanggang 5 ay talagang pinapangalanan niya ang kanyang mga kaaway, evil men. They are violent men. At kanyang kinikilala ang lahat ng ginagawa nila ay evil things in their heart and they stir up wars continually. So hindi niya para bang pinaparating o pinapalabas na wala naman lang ang ginagawa sa kanya para kaya niya itong palampasin. Hindi siya magpapanggap
na maliit ang kasalanan laban sa kanya. Kikilalanin niya na papangalanan niyang ito ay masama at yung mga ginagawa sa kanya ay talagang nakapananakit. At ito ay dapat na matutunan ng mga Kristiyano dahil sa pagpapatawad na hinihingi sa atin ay hindi naman kailangan at actually mali pa nga kung hindi natin kikilalanin na ito'y tunay na mali. Kapag mayroong ginagawang kamalian sa iyo at kasakitan at ito'y labag sa kautusan ng Diyos, sila ay nagrebelde sa otoridad ng Diyos at sila'y tunay na nakakapagdala ng kasakitan. Kaya hindi dahil tayo ay tinatawag na maging to love our enemies or to forgive, ay ibig sabihin na kakalimutan natin ito at babaliwalain natin. Ang ginagawa ay tayo ay magkakaroon pa rin ng pagkilala tulad ng nakikita natin dito kay David, maaari pa rin at tama pa rin na kilalanin ang kanilang kasamaan. At actually kung magpapatawad tayo, ang tunay na pagpapatawad ay may pagkilala, yang kamalian na yan na talagang masahol ay aking pinapatawad dahil ako ay nakatanggap ng mas matinding pag-ibig at pagpapatawad din. Ganoon ang tunay na pagpapatawad, hindi magpapanggap na yung kamaliang ginagawa sa kanya ay maliit lamang, kundi kikilalanin at ito ang ginagawa ni David o hindi niya ginagawa, hindi siya nagpapanggap na yung kamaliang ginawa sa kanya ay maliit lamang. Maliban doon, isa pang hindi niya ginagawa at kakabit ay hindi rin nagpapanggap si David na mabubuting lamang ang mga naiisip niya laban sa kanyang mga kaaway. So, hindi na pag siya ay nakanti at dahil sinabi sa kanya at pinagplanuhan siya ng mga masasama at siya ay nais patayin at hindi niya sinabi na okay lang yan, o hindi niya binaliwala na itong mga sana Panginoon ay dalawin mo sila ng inyong biyaya, magkaroon pa rin ng world peace. Hindi siya nagpapanggap na ang kanyang puso at mga saloobin tungkol sa kanyang mga kaaway ay mga busilak na mga saloobin lamang. Isang beses ako'y tumatawid sa isang pedestrian lane at mayroong isang taxi na hindi tumigil. Buti na lang medyo nakapag-react ako, naka-atras akong konti, pero nasayaran niya yung aking paa. Yung dulo lang ng aking sapatos. So wala namang nasaktan sa akin. Pero paglampas niya ay talagang sinundan ko siya ng tingin at gusto ko sumigaw pero alam ko naman na hindi niya maririnig. Pero ang nais ko talaga isigaw, ito'y talagang naramdaman ko. Ang nais ko isigaw ay, sorry po. Sa totoo lang, totoo naman na meron pa din tayong mga totoong kamalian na mapapalampas. At ako din ay may ganoon kahit yun na nasayaran niya yung aking sapatos. Ang natural ko talaga, hindi talaga ako nagkaroon ng kahit anong sama ng loob dun sa taxi na nasayaran yung paa ko. Kundi ang aking natural na naisip, magsusorry ako, sorry nasayaran mo yung paa ko. Natawa na lang ako pagkatapos ko maisip na ba't ganun yung naisip ko mag-sorry sa kanya. Pero sinasabi ko lang na posible naman at posible naman na magpalampas ng mga kamalian. Pero kung totoo din na minsan ang mga kamaliang ating nadadanasan ay hindi natin napapalampas at talagang nagdulot sa atin ng sama ng loob, hindi tayo dapat magpapanggap na minsan na nangyayari, nakikita ko sa mga palabas ang nagiging tugon ng mga naging biktima ng krimen o ng nagawan ng masama, sana di mo danasin to. Sa totoo lang, sarcastic yung kanyang, hindi naman siya nagpapanggap na, hindi siya nagpapanggap na wala siyang masamang nais dun sa tao. Pero lumalabas yung parang sarcasm na at hindi niya masabi yung kanyang tunay na kalooban. Kaya sinasabi niya, sana hindi mangyari sa'yo itong ginawa mo sa akin. Diba? So, sa totoo lang, meron siyang mga sama ng loob pero hindi niya ito mabigkas. Ito sinasabi sa atin sa awit na ito, makikita natin si David mismo ay dumadalangin sa Diyos at dinadala niya bukas ang kanyang puso, pinapakita niya, ito talaga ang aking mga saloobin. At ang dalangin niya tungkol sa kanyang mga kaaway, sabi niya sa
Talatang 9, as for the head of those who surround me, let the mischief of their lips overwhelm them. Let burning coals fall upon them. Let them be cast into fire, into miry pits, no more to rise. Let not the slanderer be established in the land. Let evil hunt down the violent man speedily. Dito nakikita natin si David ay naghahayag ng ganitong mga saloobin sa Diyos. At ito'y pinapakita sa atin na ito'y hindi mali na ang mga saloobin natin, maging tugon natin kapag tayo'y nagawan ng kasamaan ay tayo ay magkakaroon ng mga ganitong mga saloobin at tama na ito'y ating idalangin. Tama na ito'y ating kilalanin at huwag tayong magpanggap na mabubuti lamang ang naiisip natin para sa ating mga kaaway. Well, kung ganon at ganon ang ipinapakita sa atin, ay ang ibig sabihin ba ay binibigyan na nga tayo ng karapatan na maggalit sa ating mga kaaway? Hindi ba ito taliwas dun sa kautusan ni Jesus na love your enemies? At ibig sabihin ba, ang ini-encourage tayo dito na tayo ay magtanim ng galit laban sa ating mga kaaway? Well, sa aking paniniwala ay hindi ito ang tinuturo sa atin. Bagamat may puwang na tayo ay makaramdam ng ganitong mga saloobin at tayo ay encouraged to bring this to God, ay makikita nga natin ng isa pang hindi ginagawa ni David na nakita natin sa awit na ito ay hindi siya naghiganti. At ang ginagawa niya ay siya'y dumadalangin. At ito ang nakita natin na naging tugon niya sa harap ng mga kaaway, siya ay dadalangin. Marami nga nagtatanong minsan kung kapag nakakita sila nitong mga tinatawag na imprecatory prayers dito sa awit, na ito ba ay applicable pa sa Christians? Ito ba ay tama pang dalanginin ng mga Kristiyano? At ang ibang mga paliwanag minsan ay hindi ko tinatanggap na dati nung panahon ng wala pa si Kristo ay pwede pang magdalangin ng imprecatory prayer, pero pagdating ni Kristo ay nagpapakita na ng biyaya at nagtuturo ng bagong daan, kaya't hindi na dapat tayo nagkakaroon ng ganitong saloobin. Ako hindi naniniwala na suddenly mas banal ako kay David at kaya dahil napakita ni Jesus ang ibang daan ay magiging kaya ko nang maging mas malumanay kaysa sa kanya, kundi sa ating paniniwala, dahil ito nga ay mula sa banal na espiritu, ito ay kabanalan din. Bahagi ng kabanalan na sa harap ng kasamaan, ikaw ay magalit. Ikaw ay magkaroon ng revulsion doon sa mga kasamaang iyong nakikita. So ito ay tama lamang. At isang tamang pag-unawa na nakikita naman natin talaga sa imprecatory prayers ay na hindi, dahil nga ito ay tula, ito yung mga awit, ay hindi dapat natin isipin na sa kanyang paglilista, halimbawa na sinabi niyang, let them be cast into fire, into miry pits, no more to rise. At para bang pwede nating interpret to na ang kanyang dalangin ay masunog sana sila sa impyerno. So, ito ba ay isang pagpapakita ng kawalan ng pagpapatawad sa puso ni David? Ito ay ang isang mga dapat nating tandaan sa pag-interpret ng awit ay na ito isang awit, ito nga isang tula. At ito ay isang poetic expression ng damdamin. At isang malinaw na halimbawa na hindi dapat dalhin to its literal absurdity ang mga expression na ginagamit sa imprecatory prayer ay sa Psalm 3. Sa Psalm chapter 3 ay merong dong imprecatory language na sinasabi, your right arm and your strength ay break his teeth, yung kanyang enemy, yun yung kanyang dalangin. At yung kanyang kaaway na ipinapanalangin doon, nililinaw sa atin mismo doon sa title, ay yung kanyang anak, si Absalom. Na yung si Absalom ay nagrebelde sa kanya para kunin ang kanyang trono at siya'y nagkaroon na nga ng paghabol sa kanya na siya'y patayin. At siya ngayon ay dumadalangin na saktan ang kanyang anak. Bali siya yung tinutukoy na
kaaway. Pero alam natin makikita natin sa kasaysayan ng buhay ni David noong mangyari na si Absalom ay mapatay ng kanyang sundalo at siya ngayon ay naligtas na, ito ay kinalungkot ng matindi ni David. So hindi natin sasabihin dapat na sa dahil lamang na nalangin si David ng imprecatory prayer, wala siyang pag-ibig doon sa kanyang anak, kundi ito'y bahagi ng pagkilala na ito ang yung kasamaan na kanyang ginagawa, ito ang karampatang hustisya. Kaya't meron siyang expression, meron siyang inspired na expression ng pagkilala kung anong ang tindi ng kasamaan na kanyang ginagawa at tama lamang na ito din ang mabalik sa kanya. Ito ngang mga sumpa na kanyang binabanggit laban sa kanyang mga kaaway, makikita natin na ito'y merong equivalence doon sa kanilang mga sariling plano. Ang mga plano ng mga violent men and mga evil men na gustong siya'y saktan ay that they plan evil things in their heart, stir up wars continually, they make their tongue sharp as a serpent's, and under their lips is the venom of asps. Kaya yung kanyang dalangin ngayon, let the mischief of their lips overwhelm them. Mabalik sa kanila itong kanilang mga pinaplano. So ito ay gumagamit siya ng poetic expression ng hustisya na itong kasamaan na gusto nilang gawin ay mabalik sa kanila. At ito nga ang maaari din na ipahayag ng mananampalataya kahit ngayon sa bagong tipan na kung merong kasamaan, tunay na nakikita natin na nakakasakit ng tao at maging sa ating sarili na ginagawa sa atin, hindi mali na makaramdam ng sama ng loob o galit dito sa kasalanan na ito. Sa totoo, makakakita tayo ng ganito ring tugon maging sa mga banal sa bagong tipan. Binanggit ko kanina na kaya kong magpalampas ng taxi na nakasayad sa paa ko. Pero minsan meron din akong mga hindi mapalampas na hindi naman ganun kalalim. Merong nag-akusa sa akin isang beses sa jeep na sumingit daw ako dun sa pila. Yun lang, sumingit daw ako dun sa pila at sinabi niya sa akin na pagsakay ko, sabi niya, boss, may pila. Sabi ko, nakapila po ako. Nauna ako sa kanya actually, di lang niya ako napansin. Tapos, pero hanggang dun sa jeep, ay biglang sabi niya bumubulong-bulong pa siya, sabi niya, sumingit ka lang eh. Gumaganon pa rin siya. So hanggang ngayon, noong narinig ko yun, parang gusto ko siyang barahin doon mismo. At minsan pag inaalala ko yun, pag naaalala ko, hindi ko inaalala consciously. Pag naaalala ko yun ay nagkakaroon ako ng para bang gusto kong ulitin, rine-rehearse ko sa isip ko na gusto kong iparating sa kanya kung paano ako pa nga nauna sa iyo eh. Kasi aakusahin mo ko na hindi ako pumila. So, minsan may mga ganito rin na meron tayong mga kayang palampasin pero meron tayong mga hindi napapalampas. At mas lalo na kung sa mga mahal sa buhay natin at hindi sa atin mismo ginagawa, kundi sa mahal natin sa buhay, ginawan ng masama ang ating asawa, ang ating anak, at hindi na ako magbibigay ng example na vivid, kundi kapag merong gumawa ng pananakit sa ating mahal sa buhay, ito minsan ang mas hindi natin kayang palampasin. At actually, makakakita tayo ng ganitong minsang mga salita kay Jesus mismo. Sinabi niya sa Matthew chapter 18 na doon sa mga makakapanakit sa kanyang mga little ones who believe in me, who cause them to stumble to sin, mamatay ka na lang. Ganoon ang kanyang sumpa doon sa mga taong magdudulot ng kasakitan sa mga kanyang mga alagad. Si Pablo sa Galatians chapter 1 ay nagbibigay nga ng sumpa sa mga magtuturo ng kamalian dahil itong mga nagtuturo ng kamalian ay magdadala sa maraming mananampalataya sa kapahamakan. Na kaya't sinasabi niya, let them be anathema. Na katulad din ng parang dalangin dito ni David, let them be overwhelmed with of their lips. Kung sila ay nagdadala ng maling katuruan na magdadala sa kapahamakan, sila mismo sana ay madala sa kapahamakan. Let them be anathema.
So ito ay pagkilala ng kasamaan ng kanilang ginagawa, at ah, hindi dapat natin isipin na ito'y taliwas sa kautusan na ibigin ang ating kapwa, ibigin ang ating kaaway, na magkaroon ng pagkilala mali ang kaniyang ginagawa, magkaroon ng galit na itong kaniyang ginagawa ay isang matinding kasalanan na dapat mapigilan. So, yun ay hindi dapat natin isipin agad na ganun ka simplistically na isasantabi ang kautusang love your enemies. Isang beses na ako'y naghihintay ng bus ng mga madaling araw sa Cubao, ay noong biglang merong nagtakbuhan ng mga crowd. Apparently, merong isang snatcher na meron siyang ninakawan, nakaladkad niya yung kanyang ninanakawan, tapos siya'y tumatakbo. Maya-maya may tumatakbong pulis at tumatakbo yung marami pang ibang taong bayan para siya'y habulin. At nung siya'y nahuli, dinadala pabalik, ay nakita ko yung snatcher na medyo binubugbog, medyo may dugo na dito, tapos sinasapak siya ng isang tao sa likod. So, at sa totoo lang, nung nakita ko yun at nakita ko yung snatcher na ginugulpe, medyo naiiyak ako. Ganun talaga ako, isa akong soft-hearted person. Isang taong nagnakaw at nakasakit ng kanyang ninanakawan, at nung siya'y nahuli, naibalik sa kanya yung sakit na kanyang nagawa. Meron pa rin ako nararamdaman na ah, kalungkutan para sa kanyang sinasapit. Hindi lamang na ayoko siyang masaktan, kundi nakakalungkot na gumawa siya ng ganitong kasamaan, at ngayon ay meron siyang dinadanas. At ngayon nga, makikita natin dito na maaari naman na sa pagkilala natin mali ang kanyang ginagawa, ay hindi necessarily na mawawalan tayo ng awa, mawawalan tayo ng ah, malasakit doon sa tao na ating nakikitaan ng kamalian. At ganun nga din, kapag tayo ay ginagawan ng mali ng iba, it is perfectly appropriate to recognize how bad their sin is, what their sins deserve, and to mention imprecatory language na makilalang na dapat mapigilan itong kasamaan na kanyang ginagawa. Sa harap nga ng lahat ng ito, itong mga hindi niya ginagawa, ay pwede nating ma-summarize: what he does not do is to not avenge himself. At sa buong panalangin na ito, ang ginawa ni David ay hindi niya ipinaghiganti ang kanyang sarili. Ngunit ito ay iniwan niya sa Diyos. At ito ang masasabi natin ngayon na kanyang ang ginagawa. Ang kabaligtaran ng dito natin makikita kung anong itsura ng pagkapit doon sa hustisya ng Diyos sa harap ng kasamaan na ginagawa sa iyo ng mga kaaway. Imbis na ikaw ay maghiganti ng iyong sarili, ito ay iasa mo sa Diyos at hintayin mo ang kanyang hustisya. Ito nga ay yung mismong sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 12, "Beloved, do not avenge yourself, but leave it to God." Dahil sinabi ng Diyos, "Vengeance is mine, I will repay," says the Lord. So ito ay isang pagkilala na ito ang dapat na mangyari sa kanya. Dahil ito'y masama, dapat siyang mapigilan. Ngunit ito'y iaasa ko sa Diyos. Ako'y magtitiwala na gagawin ng Diyos ang tama. And so, leave it to God. Ito nga napapakita sa atin na sa uh, bilang mga mananampalataya ay hindi naman nga mali na magkaroon tayo ng pagnanais na ang kasamaan, ang mga masasamang tao ay makatanggap ng hustisya mula sa Diyos. Hindi tayo sinasabi na dahil tayo nakatanggap ng biyaya ay puro pagpapala lang din ang hihingin natin para sa lahat ng mga nananakit sa atin, nakakasakit sa atin, kundi na kung tayo ay ginagawan nga ng kasamaan, tayo ay maaaring dumulog sa Panginoon, ilapit sa Kanya ang ating mga saloobin, maging ang mga saloobin na nais natin na siya ay, ang mga kaaway ay makatanggap ng hustisya.
sa pagkapit niya sa Diyos ang kanyang ginagawa. Maliban pa na siya ay nananalangin, ay siya ay nagtitiwala. Naniniwala siya sa Diyos na kung anuman ang kanyang maging desisyon ay ito ay tama. Marahil ay habang ginagawan siya ng masama ng mga tao sa paligid at ito ang kanyang dalangin na nakikita niya ang hustisya na ito ay masama, hindi dapat ito mangyari, nagtitiwala siya sa Diyos na gagawin ng Diyos ang tama, ngunit maaari na ito ay kanyang panatilihin for a time. At ito ay nangyayari nga na ang Diyos ay hayaan na pangyarihin ng panatilihin muna for a time na gumagawa ng masama ang mga masasama. Pero ang kanyang pinanghahawakan, sabi nga niya sa uh, verse 12, I know that the Lord will maintain the cause of the afflicted and will execute justice for the needy. Meron siyang pagtitiwala na gagawin pa rin ng Diyos kung ano ang tama, kahit na mukhang sa ngayon hindi pa ito ang kanyang ginagawa. At sa kanyang kasiguraduhan sa gagawin ng Diyos, sabi niya sa verse 13, surely the righteous shall give thanks to your name, the upright shall dwell in your presence. Si David dito ay nagpapakita ng kasiguraduhan na anuman ang desisyon ng Diyos, ito ay kanyang ikaliligaya. Siya ay may pagtitiwala na ang hustisya ng Diyos, kung ito man sa kanyang paningin ay baka naiiba sa kanyang sariling judgment, siya ay naniniwala na anumang gawin ng Diyos, ito'y ikadudulot ng kanyang pagpapasalamat at ikaliligaya. Kaya ito ang pagtitiwala na meron si David sa hustisya ng Diyos, na kanyang idinulog sa Diyos ang nakikita niyang karapat-dapat na tanggapin ng kanyang mga kaaway, ngunit siya'y tumitiwala pa rin. Kung ito'y hindi pa ginagawa, nagtitiwala siya na ito'y igagawad ng Diyos, maybe someday or somehow, pero anuman ang kanyang desisyon, ito ay kinakapitan ni David na kanyang ikaliligaya. Makikita natin sa 2 Samuel chapter 16 ang isang salaysay kung paanong si David ay nakaharap ng isang kaaway na sinasabi nung dumaan daw siya doon ay sinusumpa siya. Pinagsisigawan ng kanyang kasamaan. Sabi na dahil siya ay tumatakas mula sa kanyang anak na si Absalom, itong si Shimei ay nagbibigkas ng maraming mga sumpa tungkol sa kanya. Oh, man of blood, kita mo ang mga dinadanas mo ngayon. Ikaw ay masama, kaya ngayon ay pinaparusahan ka ng Diyos. At so may sumusumpa sa kanya. At sabi ng isa sa mga alalay ni David, bakit natin hinahayaan na sumpain itong tampalasan na ito ang aking Panginoon? At kaya dapat maglalabas na siya ng espada para siya'y patayin. Ngunit sinabi ni David, hayaan mo siya. Marahil ay sinabi sa kanya ng Diyos na sumpain ako. Dahil meron siyang pagkilala sa kanyang sarili na ako ay may kasamaan nga din. Meron ngang kasalanan din sa akin at marahil ito ay daan ng Diyos para ako ay makatanggap din ng kanyang disiplina. Pero meron din siyang babanggitin doon na pagtiwala na maybe someday I will do good regarding this man who curses me. Baka gagawin din ng Diyos ang tama para sa akin. At kalalaunan nga ay makakatanggap ng hustisya ang taong ito na si Shimei, at ito'y ipagpapasalamat ni David. Sabi niya, aalalahanin niya, thank God that He has remembered me and has done right by me. So ito ay pagtitiwala ni David sa kanyang pagkilala sa Diyos na ang Diyos ay matuwid at gagawin niya kung ano ang nararapat sa harap ng kasamaan. Hindi hahayaan ng Diyos na mananatili ang kasamaan, at kung ito man ay pinangyayari ng Diyos sa kanyang soberanong pamamahala sa mga pangyayari sa mundo, ito ay hindi laban sa kanyang hustisya kundi dahil sa kanyang hustisya, na ang Diyos ay gumagawa ng tama, ito man ay taliwas sa aking sariling pasya. So ito ang nakikita natin na itsura ng to rest in God's justice.
This is what it looks like to rest in God's justice, not taking vengeance for ourselves, but leaving it to God and trusting in His decision. Nagtitiwala sa kanyang gagawin na ito ay mas ikaliligaya ko, hindi kung ano ang sarili kong hangarin, ang sarili kong mga kagustuhan na mangyari sa aking mga kaaway ngayon, kundi sa pagtitiwala niya na ang Diyos ang mas tamang huwes, mas tama ang kanyang katuwiran, ay hinihintay niya ang hustisya ng Diyos anuman ang kanyang gagawin. Hindi maibig sabihin ito na wala na tayong ginagawa palagi. Hindi ito isang prohibition. Halimbawa na pag may gumagawa sa atin ng masama ay bawal tayong mag-self-defense. Makikita tayo sa Biblia na kapag gagawin ka ng masama, maaari kang tumakbo, maaari kang lumaban. Si Joseph ay tumakbo. May iba na mga na i-defend ang kanilang sarili kung ito ay gera halimbawa, o may magtatangka sa iyo, ito ay bahagi ng probidensya ng Diyos. Hindi mali ang mga ito. At maliban doon mismo sa Romans 12 na nag-uutos sa atin, do not avenge yourselves but leave it to the hand of God. Ang kasunod nito ay yung sa Romans 13, submit to governing authorities. At isang binabanggit niya na yung daw gobyerno is an avenger, a servant of God, na siya ang magdadala ng vengeance. So sinasabi sa mga mananampalataya na do not avenge yourselves, leave it to God. At ang mismong sinabi kasunod na kasangkapan ng Diyos para dalhin ang kanyang vengeance, because ang Diyos ang gagawa ng vengeance. Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ay ang kasangkapan niya minsan ay ang gobyerno. Ito'y maaari nating mapalawak ang aplikasyon na kapag tayo ay pinanggawan ng masama, sa ating tungkulin na ibigin ang ating kapwa, ibigin ang ating mga kaaway, ano ang itsura nito? Hindi ibig sabihin na papalampasin natin at wala tayong gagawin. Maaaring para din sa kanilang kapakanan, sila ay mapigilan, kung ito'y isang krimen, baka ito'y napapaloob sa dapat na ipapulis o dalhin sa huwes. Kung ito ay isang kasalanan laban sa atin ng ating kapatid, ito'y dumadaan sa disiplina ng iglesia. Ito ay isang pamamaraan na ibinigay ng Panginoon, na ito yung this is a way that we leave it to God, not that we avenge ourselves na tayo mismo ang maggagawad ng hustisya, kundi tayo ay sumalalay doon sa mga kaparaanan ng Diyos kung paano maisasagawa ang kanyang kalooban para sa ating mga kaaway. Paano ba magkaroon ng ganitong klaseng puso na ang puso para sa kaaway ay merong pa ring pag-ibig, tulad ng kautusan ni Jesus, pero meron ding pagkilala na itong kamaliang ito ay tunay na kamalian na hindi nga dapat panatilihin. Una, makikita natin kay David na dahil nga ito ay mali, dahil mali at kinamumuhian niya yung nakikita niya sa kanyang mga kaaway, ay ayaw din niya na ito'y kanyang gawin. So kaya siya hindi mag-avenge himself ay dahil alam niya na itong kamalian na nakikita niya sa iba, hindi dapat siya mapunta rin doon. Hindi na siya mismo ang magsusukli noon, kundi siya din ay naging masama. Napag-aralan nga natin sa Psalm 139, noong nakaraang linggo, sa kanyang pagtingin doon sa mga masasama, sabi niya sa verse 19, "O that you would slay the wicked, O God, O men of blood, depart from me. They speak against you with malicious intent. Your enemies take your name in vain. Do I not hate those who hate you, O Lord? And do I not loathe those who rise up against you? I hate them with complete hatred. I count them my enemies. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting." Dahil sa pagtingin niya sa kanyang mga kaaway at nakita niya ang kasamaan na iyon, nakita niya ito ay hindi magandang mangyari,
Kaya't dinadalangin niya sa Diyos, dapat sa akin din, sa puso ko hindi matagpuan ang ganitong kasamaan. Kaya't siya ay napipigilan ng kanyang hangaring manatili sa daan ng kabanalan, na kung may gumagawa ng kasamaan sa kanya, may nakapananakit sa kanya, hindi niya ito gagantihan ng kasamaan din, dahil siya dapat ay manatili sa panawagan sa kanya na magpatuloy sa lakad ng kabanalan. Pero maliban doon, ang makikita natin na nagbibigay ng ah, sigla, ng lakas kay David para magkaroon ng ganitong klaseng pag-ibig sa kanyang mga kaaway, ay dahil siya ay nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Ito nga si David na nakita natin doon sa salaysay ng kanyang ah, pagtrato dun sa kay Shimei sa 2 Samuel 16, ay meron siyang pagkilala na meron siyang kasamaan. Kaya't baka nakita niya na kung may gumagawa man ng masama sa kanya, ay baka ito'y nararapat lamang na itinalaga ng Diyos na mangyari para sa akin. Pero dahil nga meron din siyang pagkilala sa Diyos, nakikita niya ang Diyos na ito, ang Diyos ay nag-iingat sa kanya, na tapat sa kanyang tipan at nag-aalaga sa kanya, kaya siya ay may pagtiwala sa kabutihan ng Diyos at sa kanyang gagawin. At ito ang kanyang ipinapahayag sa verse 12, I know that the Lord will maintain the cause of the afflicted and will execute justice for the needy. Nakita niya na ang Diyos, at siya'y nagtiwala na ang Diyos ay hindi magpapalampas ng kasalanan. Lalo na tayo ngayon ng mga mananampalataya sa bagong tipan, ay mas malinaw dapat sa atin na ang Diyos nga ay hindi nagpapalampas ng kahit anong kasalanan, dahil tayo ay naihayag na sa atin ang kamatayan ni Kristo sa krus, kung saan ito'y isang pinakapatunay na ang Diyos ay hindi magpapalampas ng kasalanan. Kung ang kabayaran man ng kasalanan ay naakuin ito ng kanyang sariling anak, at ang paraan para mapatawad ang makasalanan ay na ang Panginoong Hesus ang sasalo ng kanilang parusa, ay ito'y iginawad niya sa kanyang sariling anak para ang lahat ng sasampalataya kay Hesus ay maliligtas at maaaring mapatawad. Malinaw sa atin, mas malinaw sa atin na mga mananampalataya sa bagong tipan, na ang Panginoon ay hindi nagpapalampas ng kasalanan, at ito'y nakapaloob sa pagpapakita ng kanyang mayamang biyaya kay Hesus Kristo, na ginawad sa kanyang kaparusahan na para sa atin, at na tayong mga sumampalataya sa kanya ay nakatanggap ng kapatawaran mula sa matindi nating mga kasalanan, sa matinding kaparusahan na dapat na matanggap natin. Tayo ay napatawad sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At kung gayon, tayo ay mas may kakayanan na bigkasin ng mas may kahulugan itong mga salita sa talatang 12. I know that the Lord will maintain the cause of the afflicted. Nakita natin na to the point of justice, to maintain justice, God even put to death his own son. He executed justice for to that extent, kaya tayo ay mas sigurado na ang katuwiran ay talagang matutupad. At tayo rin ay mas sigurado doon sa sinabi ni David sa talatang 13, surely the righteous shall give thanks to your name, the upright shall dwell in your presence. At dahil tayo ay mas may matibay na katiyakan sa ating pananahan sa presensya ng Diyos, tayo nga ay mas may lakas na ibigin ang ating mga kaaway and to forgive others as God in Christ forgave us. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, may nagpapasalamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin, gumagabay sa amin kung paano kami mamuhay sa mundong ito, na kami humaharap sa mga makasalanang tao. Sa mundong ito na mga makasalanan lamang ang aming mga nakakasalamuha, kasama na kami ng mga makasalanan din. Kami ay walang magawa na kundi humarap sa mga kasamaan, makakita ng mga karumihan,
at minsan ang mga kasamaang ito ay naggagawa laban sa amin. Salamat sa salitang ito na nagpapaalala sa amin kung ano ang banal na tugon, na kami ay hindi maghiganti sa aming sarili, kundi umasa sa iyong hustisya, sapagkat nagtitiwala kami na ang iyong hustisya ang mas matuwid, ang iyong hustisya ang mas ikaliligaya namin, sapagkat ikaw ang tapat at mabuting Diyos, at ang iyong katuwiran ay hindi mapapantayan at hindi maaabot ng aming kaalaman. Dalangin nga namin, Panginoon, na patuloy mong ah, ihayag sa amin ang inyong kabanalan, patuloy mong ihayag sa amin ang inyong biyaya, nang sa gayon kami ay lumakad ng may pasasalamat at katiyakan na kami nga ay mananahan sa iyong presensya. At dahil kami ay tiyak sa aming destinasyon, kami tiyak sa aming kaligtasan, kami ay merong lakas, merong kaming pag-ibig na kayang maibigay maging sa aming mga kaaway, sapagkat kami ay nakatanggap din ng pagpapatawad mula sa iyo noong kami ay iyong mga kaaway. Kaya't ang biyayang ito nawa ang magbigay sa amin ng kalakasan na sa harap ng makasalanang mundo, kami ay makapaggawad din ng biyayang natanggap namin mula sa iyo. Patuloy mo kaming turuan sa buong araw na ito o sa iyong kabanalan at biyaya, nang sa gayon kami nga ay mag-umapaw sa pasasalamat at papuri sa iyong pangalan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.